Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, hindi pa rin po talaga nawawala sa ugali ng Duterte camp, no? Itong mga paawa effect. So, ngayon, meron po binabanggit dito si Bato de la Rosa na kailangan na rin po window po ni Digong. Di ba? Kailangan na rin po ni Digong sa Pilipinas kasi hindi naman daw po delikado si Digong sa bansa. Parang ganun ibig sabihin eh. So, tinan nyo to. Ito, nakita ko itong interview po na to kay Ted Filon, no? So, sabi niya dito, panganib ni Digong, okay, bumuwelta si Senator Bato de la Rosa sa mga aligasyong posibleng magdulot ng panganib si ex-President Rodrigo Duterte sa pamilya ng drug war victims sakaling makabalik ng bansa ang dating presidente. Okay. Imposible niya magbigay ng threat si Duterte dahil butot balat na ito. Bobo talaga to, no? Alam niyo ang problema kay Bato, no? Yung pangalang Bato, hindi niya na pinangalan sa sarili niya. Ginawa niya pang utak. Bobo ka talaga, Bato. Puta, paulit-ulit ko sasabihin sa'yo, buong buhay mo bobo ka. Noong na sinabi ni Elizabeth Zimmerman na skin and bones na umano ang kanyang dating asawa. So, ito para makuha natin yung context, no? Sa hindi lang po updated. Okay. Sa hindi lang po updated, mga kababayan, ganito. Si Kaufman, yung abogado nga po ni Duterte, humingi po ng interim. So, ibig sabihin po ng interim, pansamantalang paglaya ni Digong, o kaya si Digong lalabas po sa kulungan habang dinidilig po yung kaso. At isa po sa mga sinabi nga po ng abogado ni Digong na ginagarantin daw po nila na hindi magiging threat si Digong sa mga biktima ng war on drugs. Ayun. So, syempre, sabi ngayon ng mga abogado po ng biktima ng war on drugs, hindi pwede. Kasi po, pag nakalaya si Digong, posibleng may impluwensyahan niya yung korte, hindi lang yung korte, pati rin po yung mga biktima, baka takutin or bayaran. Okay. So, sabi ni Bato, hindi mangyayari yan kasi butot balat na yung tao. 80 years old na siya. Oo nga, tama, 80 years old na, pero hindi ibig sabihin hindi niya kayang gawin yun. Kasi po, may mga taong katulad po ni Bato na uto-uto at aso ni Digong na pwede niyo pong utusan na gawan ng masama yung mga biktima po o yung mga naulilan ng war on drugs. Sobrang basic naman nun. Kahit po na ugod-ugod na si Digong, nakakapagsalita pa rin po yan, nakakapag-isip pa rin po yan. Baliw po yung tao na yan. Pwede po sabihin ni Digong, oy Bato, yung mga biktima ng war on drugs, yung mga pamilya niya, patayin mo na rin. Total, nagawa mo naman dati, patayin mo na rin ulit. Bobo, men! Ano ngayon kung payat? O pag kumain yan, di tataba din yan. O, pwedeng ganun eh. O, si Digong may pera. Pag nakalaya yan, o kayo, maraming aso yan, di ba? O kayo, takutin nyo yung mga biktima, yung mga pamilya, bayaran ninyo, pag kayo magpabayad, itumban ninyo. Hindi ba magagawa ni Digong yung pag siya nakalaya? Bobo ka talaga ba ito ulit? Buong buhay mo, bobo ka talaga? O, tingnan nyo to ito pa. Tuwa pa nga si Bato dito eh. Ano ba ito? Senador ba talaga to? Pare-para sila ng utak ni Robin eh. O, tingnan dito. Sabi niya dito, tingnan nyo. Magbigay ng threat sa buhay nila yung isang matanda na butot balat na ay nakikiusap na nga lang na tayo na ibalik dito. Pagbalik dito, mag-threaten pa sa buhay nila. Ay napaka-imposible naman mangyari yan, Ted. At saka, Bobo talaga, no? Wala to, men. Ano to? Wala na pag-asa yung kabubuan talaga ni Bato. Bobo talaga to. Visit na to. Pare-pares ka. hindi na yung presidente. Former presidente, kinulong na nga eh. Kinulong na nga eh. Kaya ng gobyerno ni President Bongbong Marcos na pangalagaan yung kanilang seguridad kung yan ang concern nila, yung threat to their life, threat to their... Bobo rin talaga to, biglang talon eh, no? Pag-usapan dito biktima, hindi sila PBBM. Tirador. Tirador ng kaning damig to eh, no? Yan ang concern nila, yung threat to their life, threat to their security, threat to their safety. Kaya yan ng gobyerno ni... Tingnan ninyo mga kababayan, ito yung sinasabi ko eh. Oo nga, sige, si Digong payatot na, hirap na maglakad, matanda na, 80 years old na. Pero, pag nakalaya po yun at nakauwi na Pilipinas yan, kaya niya pa rin po mag-conduct ng maisog rally.
Uutusan niya lang yung mga tao niya eh. O mag-rally ulit kayo. O, bukod doon mga kababayan, kasi nakulong na, gaganti yan. O, pwede niya pong kausapin yung mga loyal sa kanyang mga sundalo. Especially po yung mga retired na magkudita na. Magagawa pa rin po ni Digong yan kahit payatot na siya. Magagawa pa rin po ni Digong yan kahit putot balat na po siya. Magagawa pa rin po ni Digong yan kahit siya po ay 80 years old na. Ayun ba, nakita mo yun ba to? Hindi, kasi nga tanga ka. Talino pa ako sa'yo eh. Pangulong Bongbong Marcos na pangalagaan yung kanilang concern. So ngayon mga babae, tinan nyo ninyo, gaano ba kapayat si Digong? Ba't concern na concern kayo? So gaano ba? Ganito ba siya kapayat? Ganyan ba? Ganyan ba? Wala sino kumuha nito? Langyan na yan. Ganyan ba kapayat si Digong? Bunot balat na raw eh. Sino kumuha nito? Tawantado talaga kayo. Ano? Wala yan eh. Paano naman? So ngayon mga babayan, tinan nyo to ah. Okay. Alam nyo, mayroon pang bagong drama to si Sarah. Tinan nyo ah, ito pang bagong drama ni Sarah. Guwapo no, di ba? Ito yung bagong drama ni Sarah, tinan nyo. Oh. Kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, sinabi ng anak niyang si Vice President Sara Duterte na tila may mga peke testigo sa kaso ng ama niya. O, di ba? Ang naging basihan ng bise, ang nabasa daw niyang affidavit ni Michael Murillo o Alice Rene. Actually, nakontent ko na ito kahapon. Ang testigo sa Senado na nag-retract sa kanyang testimonya laban kay Pastor Paulo Kibuloy. So ngayon, ang intriga na naman ngayon ni Sara, alam niyo, Bobo, alam niyo, hindi na kumapit eh, no? Tingnan ninyo ate. Napansin niyo ba? Napansin niyo ba? Na nung tinawag nga po nila, no, yung propaganda nga po na si Digong nangangayayat, propaganda po yan. Pero kumapit ba? Kumakapit pa ba? Yung Duterte Magic? Nabawasan na, di ba? Hindi na siya tulad dati eh. Sinabi si Digong, yung mga DDS maingay. Yung mga DDS nasasaktan. Pero ngayon po, no, nung sinabi nga po na si Digong nangangayayat na, parang wala lang, no? Parang hindi hindi kumapit eh. Tama ba? Nakuha niyo ba yung point ko? Na ano niyo ba? Napansin niyo ba yon? Hindi masyadong kumapit yung yung si Digong nangangayayat na. Wala, no? Hindi masyadong nagre-react yung mga DDS, no? Kasi nga, malamang wala na pang bayad. Di ba tama? Di ba, police protector, no? Samantalang dati, konting di ba, si Digong, no, madapa lang si Digong, ang iingay na ng mga DDS, pero ngayon parang, okay, nangangayayat, okay. Wala na, no, di ba, wala na eh. Oh. So ngayon, mga kababayan, tinan nyo to, ito ngayon yung drama ngayon ni Sarah. So, sabi ni Sarah, yung mga biktima, yung mga witness daw po, nung mga witness daw po sa ICC, tanim daw po ito. Halipasa gawain kasi nila eh. So, yung ebidensya niya nga daw po, yung affidavit nga po nung alias Rene. Tignan nyo to Serious accusation, and it should be answered clearly kung ano ba talaga ang nangyari, and kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yun para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? Hindi nga, sabi ko kahapon eh. Ako nagtataka talaga ako, no? Paano nabasa ni Sara Duterte yung affidavit ng Alice Rene kung wala pa itong nilalabas na affidavit? So, ibig sabihin nun, di ba? Bakit nauna ka? Kasi dapat ang una pa makakabasa ng affidavit niya, abogado niya. Pero bakit ikaw ang unang-unang nakabasa ng affidavit ni Alice Rene? Nakapagtaka naman. Di ba? In fact, meron pa nga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko noon ng ICC doon sa isang bahay saan siya pinatirahan.
Senator Tiberos. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course. Oo. Nag-uusap parehas tanga si ano yun, si Harry Roque yun eh. Para sa alam niyo masakit talaga sa ulo no pag nakakita kayo ng dalawang tanga nag-uusap. Subukan niyo na ba 'yon? Makakita ng dalawang tanga nag-uusap. Masakit sa ulo no, parang ito eh. Tanginan tong mga to, walang yan na to. Visit na yan. Biktima ng ng war on drugs, tinago sa warehouse. Ni Risa Hontiveros. Anong logic 'yon? Bobo. Ang dami-dami pwede pagtaguan sa mga biktima. Bakit Risa Hontiveros pa? Bobo talaga tong mga to, you know? In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron na ang gano'n na statement sa witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Ito na. So, ang context nito mga kababayan, si Alex Rene daw po, nung tinago daw po siya ni Risa Hontiveros, meron na pong warehouse o taguan ng mga biktima, no? At itong mga biktima daw po na to, i-witness daw po sa kaso ni Digong sa ICC. Napaka-logical napaka-logical talaga no? Tala. Kasi hindi pwede si Risa eh. Kasi una sa lahat, si Risa po di po kalyado ni BBM. 'Di ba? Hindi po kalyado ng presidente si Risa. Ibang senador pwede, 'di ba? Kung kalyado, pero si Risa? Parang ang labo naman nun, Sara. Gagawa ka na naman ng kwento, intriga na naman 'yan. That is very serious Diba? accusation and which So kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa sinasabi nga po ni walang logic pa hindi abogado, no? Bobo talaga, no? So alam nyo, no, kayo po, no, ano pa masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Bato na hindi naman daw po delikado si Digong pag siya daw po pinalaya po daw po sa pamamagitan ng interim release ng ICC. Kayo ba nakuha nyo ba yung logic na yon na si Digong hindi magiging threat sa mga biktima ng war on drugs? Parang hindi, no? Parang hindi lang si Sara, no? Sakura 35. Hindi lang po si Sara yung walang logic. Lahat po ng mga DDS wala po talagang logic. Di ba? So yan na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Yung makalabisan pa share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, no? So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So baka mamayang gabi, tinan natin. So thank you, salamat, and babush!